We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas. Masaligan, sadsaran sang kamatuoran kang wala sang ginadampigan. Ako si Jethro Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sa pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan na katungdan. Ako si Ilan Prietos live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, masobra 20 milyones pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa tatlo ka mga high-value individuals sa Camaligharo, Iloilo City. Punong barangay nagpahayag gin kakibot ang madako nga droga nga na-recover sa barangay. Nakatutok Kim Salinas. Arestado ang tatlo ka high-value individuals sa ginpatigayon nga buy-bust operation sang kapulisan sa barangay Camaligharo, Iloilo City kagabi. Nakuha sa mga HVI ang 3 ka kilos ang suspected shabu nga may standard drug price nga masobra 20 million pesos kag mga drug paraphernalia. Ginkilala ang mga ini nga Sanday alias Shannon, residente sang nasambit nga barangay. Live-in partner ni Shannon nga si alias Kerry nga residente sa barangay Lopez Haina kag alias Ann sang barangay Taytay Zone 2 Haro. Si alias Shannon ang napreso na sadto bangod sang iligal nga droga kag pagpangawat. Makabig naton nga daw medyo daw higher level sila kay dako ang recovery sa ila. So kung tanaw naton ang good thing dira sa natabo no nga wala pa nakalapta ang illegal nga droga na tigayon nga ma-confiscate sang aton nga kapulisan. Sunod sa punong barangay sa barangay Kamalig, hindi sinikilala ang nagkaladakpan. Dako man sa mga ilang taon mo sa gwa daw gamay lang sa nga balay. Pero kung sudlan mo na dako nga balay, ay hindi gid ko kilala kay ang tao to gabi pakita ko hindi gid yun ako niya kilala sa. Sa pagpangusisa ni Loma, Disyembre 2022 lang sa nagumpisa sa pagrenta sa balay sa lugar ang mga sospek. Kaso nga paglapas sa Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginapangatubang sang tatlo. Masobra sa 300,000 pesos ang narecover nga suspected shabu sang kapulisan kay alias Ato sa barangay Kalapdan, Estancia, Iloilo. Preso na ini sa Estancia Municipal Police Station. Arestado ang 56 anyos nga lalaki sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa barangay Mobo, Kalibo, Aklan. Ginpangunahan sa Aklan Provincial Drug Enforcement Unit kag Kalibo Police ang operasyon bato kay Jerry Sim, residente sang nasambit nga lugar. Na-recover sa sospek ang 5 ka sachet sang suspected shabu, 3 ka mga pusil kag 1 ka granada. Ginpanginwala naman sang sospek ang mga na-recover nga items. Sunod sa Kalibo Police, ipaidalom sa laboratory examination ang mga pusil kag bala. Upod kay Romel Porquilla, Kim Salinas, Western Visayas. Samtang mga pugso sa Bacolod City naman, duha ka lalaki ginapatihan involvado sa akyat bahay kag patiman sa illegal nga droga ginluthang patay samtang nagalakat sa downtown area. Pagtibalos sa mga nabiktima o konlansihanay sa Cebu, ginatutukan nga motibo sa pagbatay. Jaring balita ang aton gintutukan. Nabuka ang glass window nga ini sa isang appliance center sa Dalan Araneta sa siyudad sa Bacolod sang nadala nga maigo sa mga balas sang pusil. Diri sa tubang mismo sa establishmento, giluthang ang mag-abyan nga Norbert Aguda, 19 anyos sa barangay 35, Kenneth Hamandre, 22 anyos sa barangay 16, pasado las 12 kaina sa Kagahon. Kumay man nga gabi kung adlaw siguro basta may mga na-damage mga tao. Pataling igaw sa ulo kung iban pa kaparte sang lawas ang gitunaan sa kamatayon sang duha ka mga biktima. Base sa panaysayon sa pila ka mga saksi, nagalakat ang duha sang ginlutang sang sospek nga nakamotorsiklo. May motor nga nagasulod na sila diri sa may Aranita going south. Kag without any apparent reason ginpagtiro ning mga biktima. So after sina nagpadagyo, di nagbalik. Check nila kung patay na. Sa record sa kapulisan sa syudad, imbolbado sa nagkailain nga kaso sa akyat bahay ang mag-abyan. Nalakit man ang ilangalan sa lisahan sa mga drug personalities. Gani posible nga may kaangtanan diri ang pagpatay sa ila.
Number one, sina ginako man isang ginikanan nga nag-engage magiguno sa pagpangawat ni ilahimata. Nag-focus kita sa sa kamatayon sa biktima kahit things done na itong ilang pagpangawat. Kaya nga, bata pa mo. Natawag na nga bisyo. Dahil nabuyo na sa grupo. Makapila ka beses na kuno gipanugina ni Inday ang kasilingan nga si Hamandre nga magbiya na sa bisyo apang wala ini nagapamate. Adlaw gabi garay kami nga duwa. Ambal sa kabataan may latian sa nga daw kuyap. Kung imo nalakat hindi ka gina magdugay. Ang pamilya ni Aguda nagpaiway na ang mga tubang sa kamera. Nasekyar na sa otoridad ang kopya ng CCTV sa establishmento. Apang ginpaiway anang ipakita sa media samtang nagapadayon ang ila investigasyon. Upod, Kirinil Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mandurriao Police padayon nga ginaimbestigaran ang nabilin nga lapsag nga nasapuan patay sa Kalahunan dump site. Si John Sala nakatutok. Yara na sa state of decomposition ang isa kalapsag sang nasapuan kahapon sa Kalahunan dump site sa Mandurriao, Iloilo City. Nakasimpon sa basura ang lapsag sang nasapuan sang isa ka babayi. Kompleto ng parte sang lawas sang nasapuan ang baby girl kag nakaangot pa ang pusod sini. Ginapatihan nga bago lang bunaag ang lapsag sang ini ang ginhaboy. Hindi pa mahibaluan kung bala residente sang barangay o kung hindi ang iloy sang lapsag. As to the identity sang mother sini, medyo dulong pa ang aton investigasyon kay hindi pa naton ma-establish kung ano ang manner sang pagkadaladara considering nga ang Iloilo City tama ka lapad para nga identify naton, and even the plate number or the body number sang mga garbage truck naton ang wala ma-identify. Gilayon man yung palubong sa barangay officials ang lapsag sa Mandurriao Public Cemetery. Panawagan sa kapulisan ilabi na sa mga lamharon nga hindi makalikaw sa premarital sex o kung sa posible kinikanan sa lapsag. Kadamo sang mag-couple nga gusto kaanak. And you're lucky enough, you're blessed enough nga gintagaan kasi na sang aton nga mahal nga makaako. Pat ginsayang mo ang kabuhi nga gusto man tani nga magabuhi ang isa ka bata. And I hope sa mga pamatan-on dira nga gusto na hindi pa ready sa isa ka responsibilidad nga maging parent, so maghunos dili ka mo. Hindi ini ang unang kahigayunan nga may nasapuan nga patay nga lapsag o konfito sa dump site. Gani paandam sang otoridad nga mahimo mapasakaan sang kasong iloy nga naghaboy sa lapsag subong man ang mga nagpakigbahin sa paghimo sang akto. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas. Mga puso sa Negros Occidental naman, pag-rescue sa mga pumuluyo sa isa ka minor de edad nga ginapahay ginimuslan sang tiyo sa Sagay City na Hulica. Nakatutok Aileen Pedreso. Makita sa sining video nga kuha sa isa ka netizen ang aktwal nga pag-aresto sang kapulisan sa isa ka lalaki sa sulod sang patio sang Sagay City Miyerkules ang gabi. Makitaan man sa video nga wala ini sang panakton. Nagbinuligay ang mga residente agud hindi na ini makapalagyo pagkatapos sini ginhimuslan ang 7 ka tuig nga bata nga babayi. Sunod sa kapulisan, mismo ang mga residente ang nakabati sang paghililibion sang bata nga nahibaluan tiyo sang biktima. Nakita sang isa ka witness naton na ginadala siya sa cemetery. So dahil nga sa curiosity bakit po may ganun na dala-dala yung suspect na bata. That's why sinundan niya. Nagagwa sa investigasyon nga magluwas sa ginubahan sang panapton. Ginsumbag pa sang suspect ang bata sa ulo kag tiyan. Ginpasaka na inisang kaso matapos napamatudan nga natandog sang suspect ang biktima. Yung sa medical examination is may rape na nangyari. Yes, ma'am. Sa karon ipaidalom sa counseling ang minor de edad matapos na trauma. Nagpasalamat naman ang kapulisan sa mga residente nga nagbulig agud maluwas ang biktima. Upod Garwal Banggoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Pila ka mga tricycle driver ginakabig bintaha kung ipatuman na ang tricycle route plan sa Iloilo City. Ini ang gintutukan ni John Sala live sa Haro, Iloilo City. John?
Jert, dako nga problema ang pagbiyahe sa mga kolorum nga mga units ng tricycle sa syudad sang Iloilo. Gani agud nga mapapas na ini kag mabuligan man ang mga lehitimo kag rehistrado nga mga tricycle driver. Ginpasad kag padayon subong nga ginapasangkad ang tricycle route plan. Ginahitsunas ang Iloilo City Council ang tricycle route plan sa syudad sang Iloilo. Tuyo sini nga maplastar sang maayo ang mga pagsulundan agud nga masiguro nga hilway, systematic kag mas maayo ang pagbiyahe sa mga tricycle sa syudad sang Iloilo. Santo sa route plan, tanan nga mga tricycle ang may nagakaigo nga ruta kag istrikto ini nga patuman. May color coding man ang tagsa ka ruta. May dress code nga dapat sundo ng mga driver. Hindi pwede nga magsuksok sang tsinelas, shorts nga pambalay kag sando. Dapat man nga may proper hygiene kag insyakto nga pagtrato sa mga pasahero. Paagi sa tricycle route plan, tuyo man nga papason ang mga kolorum o kung ang mga nagabiyahe nga tricycle nga hindi rehistrado. Once in place ang tricycle route plan naton, may tag sa karuta, may identified na nislaya nga ruta nga ilagid. No, mo lingon, kung anong ruta nga award ginatag sila sa franchise amo ning ruta amo nang ginang sundo nila, kag strictly i-follow nila ang guidelines. Si Manong George pabor sa pagpatuman sa route plan bangod benta kuno ini sa ila nga mga lehitimo nga driver. Di wait. Gaano man sila bala, kapakadto man sa pagbago. Depende sila kung patuman nila ang sakto eh. Sila man gahimo, layi mo. Dapat maayo din ang pagpatuman. Oo eh. Patas eh, pero riuson talan kung ano eh. Apang si Manong Alan, nahangpan nga bayulasyon ang pagbiyahe sang kolorum nga tricycle. Gani iluyag sini nga mabuligan ng mga hindi ilehitimo nga driver kaangay sa iya nga maparehistro. Dako gid eh. Ano masamon matagad daw na pag ano eh. Sa sinerayo. Suno kay Kunlo ang pagpatuman sang TRP ang naangot man sa pagpatuman sang enhanced LPTRP sang syudad sang Iloilo. After ma-implement ang PTRP, implement natin din ang TRP. Mo na siya. Kahit tanan, kahit tanan naton dira nga mga tricycle nakuha na gini franchise. Babudlay sa atong pasahero magsakay sa mga kolorom. Kahit kung madisgrasya ina, kaluluoy lang atong pasahero, no. Jert, ang tinutuyo sang PSTMO sa pag-require sang dress code kaga maayo nga hygiene sa mga driver sang tricycle. Agud nga mangin maayo man ang imahe sang tanan nga sahi isang transportasyon sa syudad sang Iloilo. Hindi lang nakafocus ini sa mga jeepney, traditional jeepneys, modernized jeepneys kag mga taxi kundi pati man sa mga tricycle. Jert. Madamo nga salamat sa update Kapuso John Sala. Wow, Kapuso, puwerte kainit. Ginapapreparar karon sa Pag-asa ang mga residente o kon mga taga-Rojas City Capiz sa posible pagtaas magid sa heat index sa mga adlaw nga maghimo maglabo sa 43 to 44 degrees Celsius. Sunod sa Pag-asa, kahapon na record ang 42 degrees Celsius nga heat index sa syudad nga makabig na nga yara sa danger category. Isa sa mga ginalataw nga rason amo ang kadamon sa water vapor sa kalangitan kag ang mismo surface temperature. Ganing panugyan sa Pag-asa sa publiko likawan ang outdoor activities kag mag-inom gid sa madamo nga tubig. Sa sabong ang aton abi nga temperatura gid is tam-an gid ka init, so amo ni siya isa sa gid sa mga factors na gina-consider naton nga nagdugang man sa kainiton kag sa mataas nga heat index. Sa mga init nga tiyempo hindi kita mag-obra sa mga physical activities gid, kag aside sa dira magsuksok kita sa mga light clothing, sa mga manipis nga mga colored nga mga bayo. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga Kapuso, seguridad sa Dalayunan Home for Boys mas hugton kasunod sang pagpalagyo sang napulo ka mga solterito. Mga nagpalagyo nakabalik na sa pasilidad. Si John Sala nakatutok. Tigayon na nga nakabalik ang napulo ka mga sulterito nga nagpalagyo sa Iloilo City Dalayunan Home for Boys sa Lapus. Sunod sa tagdumalan sa pasilidad kahapon sa kagahon sa nagpalagyo sa pasilidad ang mga sulterito nga nagaedad 16 tubtob 18 anyos. Nadiskubrihan ini isang nag-inspeksyon ng isa ka house parent kag nakitaan nga bukas na ang pertahan sa likod sang pasilidad. Dito siya open na, so gin-check niya
Dayon sa kwarto, so ang isa ka room namon, ang pulo ginakabata, wala na. Una na ginsungka sa ilang mga ginikanan ang 5 ka mga kabataan kahapon. Kagkaina sa aga, sang tigayon man nga nakabalik ang 5 ka iban pa. Suno sa ila nahidlaw lang sila sa ila pamilya rason nga nagpauli ang mga ini. Suno sa tagdumalahan ini ang unang ation nga nagdangat sa napulo ang mga nagpalagyo sa dalayunan. Kalabanan sa mga nagpalagyo ang nakalapas ang layi angot sa ilegal nga droga, homicide, murder kag frustrated murder. Bangod mga minor sa baylo nga custodial facility sa dalayunan sila ginadala. Bangod sa insidente mas hugton pa ang seguridad sa pasilidad ilabi na nga may nagapadayon nga construction sa lugar. May expert nga bata, ginako iya sa amon nga siya gidya naglukit nga ma-open. So namon to sang pag-on nga padlock nga para nga hindi na ba malukit, and then hindi lang isa kundi mo namon 3. Kay para nga kung malukit ang kay we cannot expect them na nagsulod ganina sila diri kay tungod amo na ang ila attitude. So ihimo na lang namon 3 kapadlak. Magluwas sa counseling regular man nga nagahiwat sa spiritual and values formation, medical kag psychological interventions, skills training kag alternative learning ang dalayunan sa mga kabataan sa pasilidad. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson ginakasubo ang natabo nga pagtampa ni Morsha Vice Mayor Johnny Reyusura sa isa 15 anyos nga lalaki. Vice Mayor nagpangayo sang pasaylo. Nakatutok Aileen Pedreso. Ginakasubo ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang ginpayag pagtampa ni Morsha Vice Mayor Johnny Reyusura sa 15 anyos nga minor de edad sa Banwa. Suno kay Lacson, ginbili na sini sa kapulisan ang investigasyon sa diin involvado ang nasambit nga opisyal. I think both sides should be heard. It's an unfortunate incident. Suno naman kay Reyusura, nakibut ini nga nagpagwas ng pahayag si alias Ken kag pamilya sini. Bangod suno sa iya, nag-aregluhanay na ang magtimbang nga kampo. Nagpaninduga naman ang vice-alkalde nga gindisiplina lamang sini si alias Ken kag mga upod sini bangod ginsumbag ang iya hinablos gamit ang pitsukorno. I came there sa lugar to pacify the children. And during that time, naginbuyan ko sila, that was November 2, it was settled. Ginpahayag naman sang tiya sa minor de edad nga wala makapalapit sa ila ang vice-alkalde pagkatapos ng insidente. Wala. Na-shock ni ko sa gawin mo. Samtang, sunod naman sa isa sa mga saksi, may mga bit-bit nga kutsilyo kag pitsukono ang grupo ni alias Ken. Nagalao mini nga mauntat na ang kinagamo sa tunga sa mga pamatanon sa lugar. Mga kutsilyo, mga bitsukorno, ma'am. Oo, may mga kutsilyo. Laging nila sa bag nila. Ginahulat na lang sang kapulisan kung ipadayon sang tagreklamo ang pagpasaka sang kaso batok sa vice-alkalde. Upod Garua Banggoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, pagbulang ang palangabuhian sang 74 anyos nga si Antonio Artiaga nga nasapuan patay kag may igos ang bala sa barangay Tranghawan, Lambunaw, Iloilo kahapon sang aga. Inibase sa pagpakigangot sang kapulisan sa bata ni Artiaga sa barangay Aplaya, Digos City kung sa diin residente ang biktima. Sunod sa Lambunaw Police, isa nakabulan sa naghalin ang biktima sa Digos City kag wala sang impormasyon ang pamilya kung sino ang ginakatuan sini sa probinsya sang Iloilo. Duha ka persons of interest ang ginalantaw sang Lambunaw Police nga may kahimuan sa krimen kag padayon ang pagpangita sang kapulisan sang mga ebidensya. Ginasundan nga anggulo sa pagpatay sa biktima ang impormasyon nga isa si Artiaga sa mga suspects ang pagpangswitik sa Bulangan nga 500 meters lang ang kalayoon sa lugar kung sa diin ini nasapuan. Tinawaan natin na makakuha kita o kung may makuha kita ng mga CCTV footage sa Bulangan pagkanto dito sa scene of the crime natin. Samtang mga puso, malapit naman 1,000 ka mga newly elected barangay and SK officials sa siyudad sa Bacolod magapanumpa na karon sa gabi. Comelec, dismayado, bangod isa pa lang kakandidato ang nagsumiter sang sose. Yaring balita ang atong gintutuka.
Dunulungan nga manumpa ang kapini sa kalibong ang newly elected officials sa barangay kag sangguniang kabataan sa syudad sang Bacolod. Ang iban magapasakop sa gihapon bisan una na nga nakapanumpa sa mga abogado kag mismo kay Bacolod City Mayor Albi Benitez. Samtang sa 13,000 ka mga nagpadalagan sa BSK 2023, nag-aisahanon pa lang si Handumanan punong barangay Feby Ligaspi nga nakasumiter sing statement of contribution and expenditures o konsose sa Bacolod City Comelec. No, pagkikita may na-receive except for the one, no, Handumanan, so far pa lang na iyang amon nga na-receive ang natagaan sang Certificate of Compliance. Santo Samando sa Comelec encoded o computer-generated ang SOSE kaya hindi pwedeng handwritten form. Ang katapusan nga pahina dapat na notaryohan, scanned o PDF format kag nakasave sa CD kung isumiter sa Comelec tubtob sa November 29 na deadline. Ang pagsugod ko, gina-start ko sa transparency kag consultative na may mga kabudlayan pero gapati ko by the grace of God, malampasan ko ni tanan. Isa kadako nga challenge. Ang SOSE pwede ma-download sa website sang Comelec. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga kapuso, gindala sa headquarters ng Iloilo City Police Office ang bangkay ni Police Staff Sergeant Michael Malan. Ihaya ini sa ICPO antes ini ilubong buwas, Nobyembre 11. Ginaabi-abi ni Iloilo City Director Joe Resti Coroninca, kaupod opisyales, command group kag kapulisan ng asawa, kabataan kag himata ni Malan. Alas sa 4 subong hapon sang ginhiwat ang necrological service sa nagtaliwan nga pulis. Buwas naman ini ilubong sa isa ka prebado nga patio sa Mandurriao alas 11 sang aga. Antes ini may misa nga hiwaton sa Immaculate Conception Parish sa Tanza alas 9 sang aga. Si Staff Sergeant Malan ang team leader sang SWAT nga napatay matapos nagbato ang subject nga si Glenn Iturriaga alias Bongbong sa drug buy-bust operation nga ginpatigayon sa Barangay Concepcion, Iloilo City sang nagligad nga bulan. Mapuso ng inmasagdukot ang hampang sa tungasang LPU Pirates kag Benil Blazers sining hapon sa nagapadayon nga NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Natapos ang hampang sa score ng 84-81 pabor sa LPU Pirates bangod sa mga bangod sa mga 3-pointers nga nakuha sang Pirates sa final seconds sang hampang. Best player of the game si Anik Valdez nga nakakuha sang 15 points, 6 rebounds kag 3 ka steals. Bangod sini mas napabaskog pa sa Pirates ang inapwesto sa number 2 spot sa among kompetisyon. Nakapadayon naman ang hampang sa tungasang San Beda Red Lions kag Perpetual Altas sa second game. Ang hinampang sa NCAA Men's Basketball ang malantaw kada Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado kag Domingo sa GTV kag sa live streaming sang NCAA Philippines FB page. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Timor-Leste President Jose Ramos Horta nagpakigsapol sa GMA Network Executives kadungan sa iyang pagbisita diri sa pungsod. Si Julius Vilacaol nakatutok. Journalist, freedom fighter, Nobel Peace Prize winner. Ina ang presidente sa Timor-Leste nga si Dr. Jose Ramos Horta nga nagbisita sa GMA Network kahapon. Siya ang ginsugalaw kaginbaton sa mga opisyal sang GMA sa pagpanguna ni GMA Network Incorporated, Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon. We deeply admire your strong commitment not just to democracy but also to journalism. In GMA, we believe that the media are holders of public trust, which is so delicate and crucial for democracy and freedom to flourish in the country. 1996 ang ginhatag kay Ramos Horta kag kay Bishop Carlos Bello ang Nobel Peace Prize bangod sa ila pagtinguha para malinong nga mahamulag ang satuanay East Timor nagikan sa Indonesia. There is so much to learn from your experience in working for a just and peaceful solution to the conflict in East Timor. Ginpasalamatan ni President Ramos Horta ang pagkilala nga ginhatag sa iya sang GMA. Ginhatagan man sinisang pagtamod ang pagkapareho sang Timor-Leste kag Pilipinas. Pareho nga katoliko nga pungsod, pareho nga ginsakop, nagpakigbato,
kag nahilway. I have the greatest respect for Filipinos. Sometimes I joke with American and Chinese friends. They fight each other all the time. Who is going to rule the world? I say, well, while these people are fighting, one day we all wake up and the Filipinos are the one ruling the world. Filipinos are everywhere. Yaraman sa pagsinapol, sanday GMA EVP and Chief Financial Officer Felipe Yalong, Senior Vice President Annette Gozon Valdez, SVP and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso, SVP and Head of Entertainment Group, Lilibeth Razonable, kag VP and Head of Corporate Affairs and Communications, Angel Javier Cruz. Magabulig naman kuno ang GMA Network sa pagpalapnag sa insakto nga impormasyon na hanungod sa Timor-Leste kag sa kampanya sini nga ipakilala ang pinakalamharon nga demokrasya sa Asya. GMA, we have a tagline called Serbisyong Totoo or Genuine Service. This means you can count on us to provide information the public needs to know without spins, without bias. Bantayan man subong adlaw ang one-on-one interview ni GMA Integrated News Pilar Vicky Morales kay Ramos Horta. Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Kapuso man namin ang tiyempo ang ginalauman sa dakong bahin sang pungsod hasta sa weekend. Sunod sa pag-asa, wala sa nakita nga malain nga tiyempo o negatibo ni cloud cluster sa sulod sang PAR. Padayon nga nagaluntad subuang easterlies. Apang posibleng gihapon ang localized thunderstorm sa hapon o sa gabi. Posibleng maghinay nga ulan sa pinakalugar sa Visayas, subong man sa Luzon. Apang may mabaskog nga ulan sa Mindanao, partikular sa Davao Region kag Soc-Sargen. Magapadayon niya sa gabi gani magdoble halong mga kapuso. Hindi matago ni Carla Abellana ang iyapagbilib sa co-star sininga si Beauty Gonzalez sa Stolen Life. Sunod sa aktres, all out ang emosyon ni Beauty sa kada eksena sa taping. Maging mas mainit mga kapuso ang inyong kahapon, pagod malantaw na umpisa sa Lunes, November 13, ang Stolen Life. Magalibot ang istorya sa epekto ng astral projection kung sari nagbayluhan na isang kalagang karakter ni Carla kag Beauty. Goodbye, Farah. Hindi lang sa acting, palaban si Rian Ramos, kundi pati man sa paramotor gliding. Iniyang iga-try karon sa gabi na sa episode sa Amazing Earth. Isa ka-exciting adventure ang dala ni Rian igapakita sa viewers sa pagpanghanda, pati na mga mismo experience sa nasambit na sports. Ipakigbahin man sang host ng Siningdog Dantes ang nagkalain-line ng Filipino version nature documentary ng Wild Kingdoms, Desert Survivors. Karon sa gabi na 9:35 sa GMA. Samtangyari naman ang mga eksenang hindi mo dapat mamiss sa Black Rider. Ang magabulig kay Elias Guerrero, makilala na niya. Masarangan balayhan niya ang training? Ano bala siya kahanda nga magbalo sa mga nagpatay sa iya pamilya? Ina kang iban pa nga mainit kag maaksyon ng mga eksena ang bantayan sa Black Rider sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. 8 p.m. sa GMA. 45 days to go na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo ginisalamat sa pagtutok. Ako si Adrian Prietos. Kapuso, mag-isa kita kang gibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.